Good afternoon po sa lahat. My name is Prince Emilio Walhati and I'm 21 years old and I grew up here in children's home like 19 years old. Napunta ako dito 3 years old and then while I'm growing up here, hindi ko naranasan yung mga child abuse, yung hindi dapat mangyari dito sa isang family na ginagawa sa labas. Hindi ko po yun naranasan. Na sila Pastor. Sila Pastor Rotek and Miss Anna and tatay and nanay, sila yung tumatayo ko na magulang nung hanggang lumalaki ako. Hindi lang yung nag-alaga sila ng physical, kundi yung mga emotional, and then lalo yung spiritual. Ayun yung malaking pinasasalamatan ko sa kanila dahil dito rin ako naligtas. And then, hindi lang rin yung sa pag-aalaga. Sila rin yung nagbibigay ng encourage sa amin na matapos namin yung pag-aaral. Then, nagpapasalamat ako na di nila ako dinala sa may mga hindi nila ako nilagay sa yung ikukulong, hindi ko po yun naranasan. And I know na kung may nagkakamali kami, hindi yun nga po yung sinabi ni Kuya Jason kanina na kung nagkakamali kami, hindi kami kinakandado. They have a good na disiplinado. Kasi yung disiplinado nila, doon ako lalong nag-grow. And then after that, ayun nga, after ko mag-17, ayun nga po, hanggang 17 ako, nakapag-graduate ako ng dito sa school, sa Subic Bay Christian Academy. And then, hindi rin sila nagtapos doon. Nagbigay pa po sila ng encourage. Well, bakit? Kasi ganun din po eh. I want na ano yung tinuro sa akin nila, Pastor Rotek at ni Tatay? Gusto ko ganun din kasi they are good example rather than the politics na nag-criticize pero hindi nila alam ano pinagdadaanan ng mga bata. That's why parang idolize. Yun nga, na-idolize ko na siguro magiging missionary someday. That's why after ko graduate ng high school, gusto ko man mag-architect pero pinili ko pumasok sa may Bible school because I want them na maging proud sila sa akin lalo. Magiging proud lalo sila kasi sila yung nagpalaki sa akin. And then, while nag-aaral ako, sila rin yung nagbigay sa akin ng magandang trabaho. Hindi naman yung pera, kahit maliit lang yung pera na hindi naman enough, pero yung pagmamahal nila, sobra-sobra na. Ganun yung na-experience ko. And then, sa mga bata na
naturuan ko ngayon. Kasi I'm the one of music teacher na sa Christian Academy. And then, nag-aaral rin ng Bible School, third year Bible School, and graduating for the next year. But, lalo, nalungkot. Kasi yung professor kong teacher, hindi ko makakasama this month or mapuputol yung lecture namin. I hope sa mga bata na natuturuan ko na maitanin niyo yan. Kasi I know sa inyo naman, nakikita naman ninyo yan sa kanila, Pastor Odek and Miss Ana. And na maging strong tayo. Kung may problems, hindi tayo always na palagi give up agad. Kasi I know na yung Panginoon natin is a great, great, big God. And then, may verse ako na nasa notes ko ngayon is yung Psalms 27 verse 10, "When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up." Yung tinutukoy na then the Lord will take me up dito, yung mga sila pastorat, sila yung nag-encourage kung may ayun nga, emotional, yung mga physical, na ay kaya mo yan, huwag ka mag-give up. And then, sila rin yung tumatayo kung talagang family, nakita rin niya nung sa paglaki ko rin, na yung nanay ko, kasi meron pa akong nanay, nakita niya rin niya mismo sa kanila. Sabi niya, na, Prince, wag ka aalis. Kasi, na sila talaga yung nagsusupport na sa'yo sa buong buhay. At thank you sa Children's Home kasi yung Children's Home talaga yung nag-ano talaga sa akin sa paglaki ko as a goal na ma-reach ko kasi may ibang na orphanage na pag dumating ka ay hindi na para napapabayaan palalo pag lumabas. Pero here in Children's Home, it's not only the support, also yung salvation na binibigyan ka ng wisdom and knowledge na ganito mararanasan mo paglabas mo. Dapat marunong kang mag-isip kasi diyan papasok, hindi naman lahat talaga na tatagal sa orphanage. Actually, lahat naman po tayo at yung mga bata, lalabas tayo sa orphan or sa home. Kasi magkakaroon tayo ng sariling family. Pero, dapat yung tinuro sa atin, ayun nga po yung pinagkaiba, yung tinuro nila Pastor Otek is grabe, sobra-sobra na. Kasi, doon ko natutunan paano ako mag-handle ng kasi magkakaroon din ako ng anak, magkakaroon tayo ng paano yung long na patient, mararanasan ko rin yun. Tapos, yung talagang, yung family na bonding, doon ko na, sabi ko, tama naman yun, na binigyan nila ako ng wisdom at knowledge, lalo na yung palagi nila na sinasabi sa akin na malakas ka palagi sa Panginoon. Kasi always dimension yung Panginoon. And then, ayun lang po.